Pagkatapos maging pangalawang bansa ang Colombia na sumunod sa Estados Unidos sa formal na pagkilala sa soberanya ng Israel sa Golan Heights, tinatanggihan naman ngayon ng Syria ang hakbang na ito ng bagong pamahalaan ng Bogota. Iginit ng Syria na ito ay hayagang paglabag sa UN Charter at nananawagan ng pagtatapos ng presensya ng militar ng Israel sa loob ng Syria. Ang hakbang ng Colombia ay dumating ilang araw lamang matapos ang inaugurasyon ni Pangulong Abelardo de la Espriella na agad nagmarka ng matinding pagbabago sa relasyon ng Israel at Colombia mula sa papalitang Pangulong Gustavo Petro. Narito si Punong Ministro Netanyahu na pinupuri ang desisyon. Naalala ninyo ang kasabihang ang mga tao ng Golan, tama? Naalala mo ba ang kasabihang ang mga taong nasa panig ng Golan Heights? Kaya na yon, ang mga tao ay kasama ng Colombia dahil ang presidente ng Colombia, ang ating kaibigan, ay kinilala ang soberanya ng Israel sa Golan Heights. Nagpapasalamat ako sa iyo, Ginoong Presidente. Ipaliwanag ko sa inyo kung bakit ito mahalaga. Ito ang dagat ng Galilea. Ito ang Golan Heights. Narito ang Syria. Narito ang Lebanon. Napakahalaga ng lugar na ito para sa ating seguridad. Ang watawat ng Israel ay iwinawagayway dito at patuloy itong iwawagayway dito dahil ito ang ating bansa. Nagkaroon na tayo ng pundasyon dito noong panahon ni Moises at 12 ng mga sinagoga na inaayos pa natin hanggang ika-8 siglo CE. Pero ngayon, atin na ito. Bumalik na ito sa atin. Mananatili itong atin magpakailanman. At ang katotohanan na kinilala ni Pangulong Trump, ang ating soberanya dito ay ang unang mahalagang hakbang. At ngayon, ito ang pangalawang hakbang para sa Colombia. Ang mga tao ay nasa panig ng Golan Heights, nasa panig ng Colombia. Kaya naman, ito pa rin ang unang pagkilala kasunod ng hakbang noong 2019 ni Pangulong Donald Trump ng US. Hindi lang ito tungkol sa formal na pagkilala ng Colombia sa soberanya ng Israel sa Golan Heights, kundi ito pa lang ang pangalawang bansa na gumawa nito. Gaano kahalaga ang desisyong ito? At maari ba nating asahan na susunod din ang ibang mga bansa? Mahalaga ito dahil bahagi ito ng lumalabas na sa tingin ko ay matalinong patakarang panlabas ng Israel sa Latin America. Sinasabi natin na talagang nagsusumikap ang Israel na hikayatin ang mga bansa sa Latin America. Lalo na dahil sa Latin America, ang politika ay talagang itim o puti lang. Kaya may isang panig na talagang laban sa Israel. Pero ang kabilang panig naman, kapag sila ang nahalal, ay madalas na pabor sa Israel. At nakikita rin natin ang pagyusbong ng evangelical Christianity sa Latin America. Malaki rin ang epekto nito sa pagkakaroon ng mga partidong pabor sa Israel at mga leader na pabor sa Israel. Kaya na yon sa Venezuela, muling ibinabalik ng Israel ang kanilang ugnayan. Lumilipat na ang mga embahada sa Jerusalem. Kaya sa tingin ko, napakatalino ng pulisya na talagang samantalahin ang lahat ng pagbabagong nangyayari sa Latin America sa mga bansang nagiging pro-Israel at talagang ipakita na hindi lang ito puro salita, kundi mayroong konkretong paraan kung paano mo ipinapakita na ikaw ay pro-Israel. Mga boto sa Estados Unidos, sa United Nations, paglilipat ng iyong embahada sa Jerusalem, pagkilala sa soberanya sa Golan Heights. At sa tingin ko, interesante ring makita ang mga tagumpay ng Israel sa Latin America. Kanino mo masasabi na para ang mensaheng ito mula sa punong ministro? Dahil nagpapasalamat siya sa mga tao ng Colombia, pero ito ay nasa Hebrew. May Hebrew na subtitles at nangyari ito wala pang 24 na oras matapos maranasan ng Colombia ang sarili nitong natural na sakuna. Isang lindol kung saan mahigit 200 katao ang namatay. Libo-libo pa ang nawawala. At ngayon, may ilan na pumupuna sa punong ministro dahil hindi man lang niya nabanggit ang lindol na iyon kahit minsan. Kaya, para kanino nga ba ang mensaheng ito? Kaya malinaw na ang mensaheng ito ay para ipakita ang isang diplomatikong tagumpay sa publiko ng Israel. Wala akong duda na ang Israel ay, habang tayo nag-uusap, nagpapadala ng delegasyon sa Colombia para tumulong tulad ng ginawa nila sa Venezuela. Iyan din ay bahagi ng kung paano isinasagawa ng Israel ang diplomasya at napakatalino nito. Kaya sa tingin ko, makikita natin na mas mapapabuti rin ang tingin sa Israel dahil sa pagtulong nito sa mga tao ng Colombia sa pagharap sa lindol. Ngayon, tungkol naman sa ugnayang diplomatiko, Ariel, binatikos ng Syria ang hakbang na ito. Pagdating sa hinaharap, kung magkakaroon man ng anumang uri ng kasunduan, ang kinabukasan ng ugnayan sa pagitan ng Israel at Syria, hindi sinusuko ng Israel ang soberanya nito sa Golan Heights. Isa ba itong issue na maaring palbigyan ng Syria? Hayaan mong idagdag ko na ang Estados Unidos ay may GDP na 67 beses na mas malaki kaysa Colombia. At kung ang US, kung ang pagkilala ay hindi nagdala ng dagsang pagkilala mula sa iba, hindi ako sigurado na ang Colombia ang magdadala ng pagbabagong diplomatiko na ito. Pero ito ay nadudulot ng mga biglaang reaksyon sa mundo ng mga Arabo. Malinaw naman, Syria na nanatili sa posisyon nitong kailangan ibalik ng Israel ang Golan Heights. Nakita rin natin ang Saudi Arabia, iba't ibang individual na bansang Arabo,
pati na rin ang Arab League bilang isang buo na kinukondena ang hakbang na ito. Pero ito ay mga natural na reaksyon. Ang mga pagkondena na ito ay wala namang tunay na ibig sabihin. Sa isang banda, halimbawa, kinukondena ng Lebanon. Sa kabilang banda, sila ay nakikibahagi sa direktang diplomasya sa Israel, nagpapadala ng pinakamalalaking delegasyon kailanman upang makipagkita sa Israel at Lebanon. Nangyari ito noong nakaraang linggo lang sa Roma. Kaya pagdating sa tradisyonal na posisyon ng mundo ng mga Arabo, ito ang nakikita nating pagpapakita. Dayunpaman, pagdating sa hinaharap ng Golan Heights at anumang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Lebanon, nagkaroon na ng mga pag-uusap sa pagitan ng Israel at Syria. Mayroong iba't ibang ulat, pati na rin dito sa channel na ito, na handa ang Syria na magbigay daan. Ngunit ang kapalit ay mababawi lang nila ang isang katlo ng Golan Heights. Ito lang, iba't ibang mga estratehiya na maghahatid ng solusyon sa sigalot tungkol sa Golan Heights. Sa huli, mangyayari yon sa hinaharap pa. Sa ngayon o hanggang ngayon, ang anumang pag-uusap sa pagitan ng Israel at Syria ay umiikot lang sa mga kasunduan sa seguridad, mga kasunduang naglalayong maiwasan ang sigalot at hindi pa nito natatalakay ang Golan Heights. Kaya oo, ito ay isang issue na pag-uusapan pa ng magkabilang panig. Pero sa totoo lang, kailangan muna magkaroon ng mas matibay na pagtitiwala sa pagitan ng Jerusalem at Damascus bago pa man makarating sa kasunduang pangseguridad na yon. Magbabago ba ng anuman ang anunsyong ito? Hindi, kahit kaunti. Gayunpaman, nakikita natin ang matinding diplomatikong pagpapakitang tao bilang tugon sa pahayag na ito. Pero hindi nito mababago ang takbo ng diplomasya ng Israel at Syria. At hindi rin ito ang magiging pangunahing issue sa anumang agarang kasunduan na maaring marating ng Syria at Israel sa malapit na hinaharap. Sige, Ariel, pareho ninyong nailagay ang pahayag na ito sa mas malawak na konteksto ng mundo. Kaya salamat sa inyong dalawa sa pagsama sa amin. Isang mabilis na balita tulad ng nabanggit din ni Anot sa iba pang mahalagang balita sa South America, ang Israel at Venezuela ay muling napapanumbalik ng ugnayang konsular sa unang pagkakataon mula nang maputol ang ugnayang diplomatiko noong 2009. At ang kanilang kasunduan ay kasunod ng pag-uusap sa pagitan ni Ministro ng Ugnayang Panlabas na si Gideon Saar at ng kanyang katapat mula sa Venezuela. At lilikha ito ng isang mekanismo ng koordinasyon upang mabigay ng mga serbisyong konsular sa mga mamamayan ng parehong bansa. Ang tagumpay na ito ay direktang nakabatay sa makataong tugon ng Israel sa magkakasunod na lindol na tumama sa Venezuela noong Hunyo.